So yan nga po, alam nyo bang mukhang may masisipa? Sino kaya? Sana yung masisipa ay, well, kung ako ang tatanong, sino ang gusto nyong masipa? Yung unang-una, kasi maraming masisipa eh. Pero syempre, kung ako tatanungin nyo, sino ang gusto ko unang masipa, yung malaki ang tiyan ka agad, tadyakan agad sa puson, di ba? Total, pinapangarap niya maging maliit yung puson niya, ba't hindi natin tadyakan sa... Di ba siya naman talaga ang sumisira sa ano ngayon eh, sa takbo ng ating pamumuhay, ekonomiya, and lahat na, di ba? At gobyerno. Uh, and kung hindi man yung malaki ang tiyan ng masipa ng taong bayan ng literal, ay di sana masipa yung pusa na yung pusa, yung sabi na Ate Jai loves you dyan. Lakas ang boses ko, baka magtaka ang kapitbahay. So, wala akong choice. Kailangan ko i-modulate yung boses ko, no? Baka hindi rinig ng iba eh. So, dapat siguro masipa yung kuting. Right? Deserve niya. Palpication siya, di ba? Palpication naman talaga siya. Di ba, Ate Marga? Sipain daw ang palaka. O, sipain din yung kuting kasi hinalikwat niya yung ulam na nasa lamesa eh. Di ba? Tinakpan natin yung tuyo doon. Yung hawot baga. Hello mga Batanggenyo dyan. Yung hawot baga, tinakpan na nga doon sa lamesa. Nilagyan na nga ng pabigat. Di ba? Yung kudkuran ang nilagay na pabigat doon sa cover ng ulam. Nahalikwat pa ng pusa. Ay, dapat ka talagang sipaing pusa kang inamoy-amoy ka. Ako pa naman ay cat lover, mga cat person ang inyong principes. Pareho lang, dog person din. Okay, so, pero may iba pa yatang masisipa. And mind you, papasok ang pangalan ng pinsan ng malaki ang tiyan. Kung may masipa man, may mga nagdududa na yung sumasayaw ng yan, yung sumasayaw mukhang papasok ang pangalan. So, kasi nga po, bakit may masisipa? Unang-una, saan napunta ang 75 billion? Ito po yung amount na inilagak para sa ating Maharlika Investment Funds. Nung ako ay miyembro pa ng Ensaymada, ang paliwanag sa amin, or at least ang pagkakaintindi ko, kung hindi man na ipaliwanag sa mga Ensaymada na karamihan sa kanila mapupurol naman ang utak, natuto lang humawak ng cellphone, natuto lang mag-live vlogger na. Natuto lang gumamit ng StreamYard, vlogger na, di ba? Pero kulang naman sa, 'di ba, sa logical intelligence and many other types of intelligence, sa comprehension, sa vocabulary, lahat na ng politics and all, vlogger na rin. Basta't maingay, tunog lata, vlogger na. Basta't samba sa malaki ang tiyan at sa hindi lang yung malaki ang tiyan, pati yun pala si Jollibee, no? Sinasamba na rin ngayon ng mga ensaymada yun. May narinig talaga ako tungkol sa mga ensaymada, ha? May mga biyaya talaga galing kay Jollibee. Aba, si Jollibee talagang generous. Ayaw patalo doon sa palaka, no? Tsaka sa butod. Anyway, magkakonsyaba naman yata yung Jollibee at saka yung butod. Sino si Jollibee? Comment siya sa comment section. Yung mga mawinyans dyan na nakakaalam ng mga code names natin. For the benefit ng mga bago nating subscribers, sino si Jollibee? Comment siya dyan. Okay, so, eto po ang ating mga nakitang post. Alright. Mukhang may masisipa because of incompetence. Lahat naman po yata incompetent ngayon, mga ate at kuya di ba? Nutil. Sa madaling salita, nutil. Mas malala pa nga daw kay Noy Noy. Mabuti si Noy Noy, Noying lang. Ito talaga nutil. Okay. So, eto po yung mga nahanap natin mga posts pertaining to the Maharlika Investment Funds na suspended pero tinatanggi ng Pangulo. Sinabi suspended yung IRR, right? Implementing Rules and Regulations, parang on hold, parang ganon. So, sino yung nag-declare na on hold? Tapos binawi, sabi ng Pangulo natin ngayon, hindi po totoong suspended ang Maharlika Investment Fund, tuloy-tuloy pa rin daw. Ito po yung balita kahapon. And then punta tayo sa mga balita ngayon, okay? Or at least yung mga reaction po ng mga DDS. Ayan.
Iba po si Pebbles Duque kay Pebbles Talakera, mga tat kuya. Babae po si Pebbles Duque. Diyosa naman si Pebbles Talakera. Okay? Parang si Goddess Hera. Diyosa. Alter ego ko si Hera Pond. Okay? Si Goddess Hera. Suspended ang Maharlika Fund, sabi kahapon ng isang DDS. Na kanino ang 50 billion from Land Bank and 25 billion remittance and contribution from DBP. Tama ko, no? Development Bank of the Philippines. Na-vlog na to ni Queen Boljakera. Pero bigyan natin ng update kasi may mga masisipa po yata. Okay? Kung kayo ay follower ni Queen Boljakera, naka-release na ang 50 billion from Land Bank noong September 15. So that was a month ago and 4 days. Okay? Nirelease na yung 50 billion from Land Bank. And alam nyo ba, may balita rin patungkol sa Land Bank eh. Hindi na daw kukunin ng kaban ng bayan ang 50% remittance ng Land Bank. Kasi medyo tricky. Medyo technical yung balita na to. Na-save ko kaya lang magkakalkal pa ako pero bigyan ko lang kayo ng kaunting summary. Nag-declare ang Pangulo natin na hindi na kukunan ng remittance ang Land Bank. Kasi po, normally, and gano'n naman po talaga ng mga nakaraang administrasyon, or at least sa existence ng Land Bank, ang Land Bank po ay GOCC, right? Government-owned and controlled corporation ng Pilipinas. So, pag-aari ang Land Bank ng gobyerno ng Pilipinas. Hindi ito private bank, okay? So, ang alam ko po, annually, nagre-remit ang Land Bank sa kaban ng bayan ng 50% ng kanilang, siguro, revenue, ganun, no? Yung mga dinideposit ng tao or kita ng bangko. Hindi pala yung dinideposit kasi hawak nila yung dapat. So maybe yung kinikita ng Land Bank, paano ba kumikita ang bangko? Ang alam ko po kasi kapag nag-deposit tayo dyan, ipapautang rin yan ng bangko, right? And then may tubo. Ganun yun eh. Hindi pwedeng ang pera natin nakatenga sa bangko at aamagin. Kailangan pagkakitaan ng bangko yan. So, ang dami nating depositors. Ako, myself, meron akong Land Bank account. Pero, syempre, hindi dapat nakatenga yan. Kailangang i-circulate ng bangko yung pera. Ipapautang sa mga negosyante, for car loan, pwede rin for home loan, pwede rin for business. Napakaraming bagay para po tumubo. Kasi may tubo ang pagpapautang, lending, di ba? So, baka yung kinikita taon-taon ng Land Bank, 50% doon ay dinadagdag sa budget natin, sa kaban ng bayan. So, malaki ang contribution ng Land Bank taon-taon. At lahat po ng mga GOCCs, kasama na yung mga kasi-casino dyan, di ba? Yung PAGCOR na yan. At yung Casino Filipino at kung ano-ano pa. So, nadadagdagan yung ating pondo taon-taon or yung pera ng bansa natin aside from the taxes na kinukuha agad sa ating sweldo at saka sa mga value-added taxes at kung ano-ano pang taxes po. Yan, mga dinadagdag sa mga binibili natin, nire-remit sa gobyerno para meron tayong pera, di ba? Doon naman kukunin yung ating annual budget at sa next year nga po halos 6 trillion ang budget ng Pilipinas. So, parang ang gandang pakinggan po na hindi aalisin or hindi nakukunin ng gobyerno yung 50% ng sabihin natin kita ng Land Bank taon-taon para maidagdag sa pondo natin, di ba? Hindi naman pwedeng puro sa buwis ng taong bayan kunin ang pondo ng Pilipinas. Siyempre may mga korporasyon, may mga pag-aaring negosyo ang gobyerno natin na doon din kukunin. At yan nga pong Maharlika Investment Funds, sabi nila pag kumita ay dyan din kukunin yung budget ng ating gobyerno para may paggawa tayong mga schools, tulay, ospital, so on and so forth, di ba? Renovation, infrastructure, sweldo sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, mapa-politiko, mapa-appointed, kung sino-sino pa, at kung ano pa, pang-ayuda, ganyan. So, doon kukunin sa mga korporasyon na pag-aari. Ay, ang nakakapagtaka ngayon, binibenta ng gobyernong ito, binibenta ng administrasyon ito, ang mga korporasyong kumikita. Like PAGCOR, nalulugi ba ang PAGCOR para ibenta? Yung NAIA ipa-privatize. Bakit nalulugi ang NAIA? And marami pang gustong ibenta. Kaya sabi ko sa inyo, may boy benta ngayon. Dati, di ba, tumatak kay Isko yung word na boy benta because of Divisoria. O ngayon, may panibagong boy benta.
Boing boing benta. Boing boing benta. Boing boing benta mo lahat. Anyway, so ano daw ang mangyayari sa 50 billion na na-release at 25 billion from DBP? Nagpa-release ng pera ng bayan. Okay. Malabo po ang kaalaman ng tao about MIF, so there is hesitation. Biglang, ay may problema pala, wait muna, ganon, na kanino ang 50 billion, hindi ba lack of foresight yan sa malaking pera na ganito? Dapat maayos ang implementing plan before, during, and after bago ka pa nag-release ng ganito kalaking halaga. Siyempre, mamumuhunan tayo para kumita nga. So, 75 billion na pala yung initial puhunan ng investment fund na yan. So again, balikan natin yung 50 billion, yung 50%, hindi 50 billion na, yung 50% na nire-remit ng land bank sa gobyerno natin kasi nga pag-aari naman siya ng gobyerno. Hindi na daw magre-remit ng 50% na kita or contribution yung land bank sa kaban ng bayan. Parang, okay, maganda pakinggan. Bakit? Pero yun pala, idediretso lahat ng land bank yung pera. Halimbawa lang po, kumita ng 100 billion pa rin. 100 billion ang land bank. Or sabihin natin may ganong pera yung land bank for 2023. 50 billion din, ayan, nakikita naman sa figure. Ano ba, example lang, 50 billion na yan, ibibigay dapat sa gobyerno. Dapat diretso yan sa pondo natin, ganon. Nagagastosin ng gobyerno for next year or something. Hindi na kukunin. So, ang pera ng land bank, kumbaga, okay, hindi na namin kukunin ng inyong contribution na 50% ng income nyo, ididiretso na natin yan lahat-lahat sa Maharlika Investment Fund. Para malaki ang ibibigay ng land bank sa Maharlika Investment Fund, maybe next year. Kasi bago lang po yatang ginawa ng presidente ngayon yun. Yung wag nang hingan ng contribution yung land bank. May balita po niyan, siguro to follow na lang maybe bukas pag nag-vlog ako. No? Pero niready ko yan noon ng mga nakarang araw, hindi ko lang na-discuss. Yan yung balita kahapon. Ngayon, biglang pumalag ang Pangulo natin. Ito yan. Maharlika Fund to push through implementation before year end. So parang temporary on hold lang. Ayan mismong galing sa PCO po. Sa opisina ni Nabukangkang at ni Teletabi. Doon yan. May mga magaganda, may mga amoy kulob, doon yan, PCO. Baka nanonood sila. Hoy, mag-like kayo dyan. Diyos ko po, ang likers natin, ilan lang. Ito mga ito. Memory gap. President Ferdinand Marcos Jr. clarified on Thursday kanina that the administration will push through, tuloy pa rin, with the implementation of the Maharlika Investment Fund. Yan, minamalas kayo, ginamit yung pangalan ni Miss Maharlika. Maharlika Investment Fund law which will start before the year ends. Magsisimula daw ngayong katapusan. So, sabi kasi, hindi daw totoo na suspended yung IRR. Hindi daw totoong hindi matutuloy kasi nga, nung nababalita po kasi na suspended, hinanap ng taong bayan, teka muna, may initial na kayong kinuha from land bank na 50 billion, at 25, nasaan na yung perang iyon? Ba't suspended? Ba't hindi tutuloy yung Maharlika Investment Fund? Bakit? Maraming sablay? Paano na yung pera? Sana nadala? So, nung pumalag yung taong bayan, ayan na, biglang cambio yata ang Pangulo o biglang paliwanag ang Presidente. Padaanin natin ang motor, di ba? Sabi niya, hindi tuloy pa rin. Magsisimula yan bago matapos ang taong ito. Talaga, mga December? O kaya next month, November? Tuloy pa rin daw naman bago matapos ang taong ito, sabi ng ating Popsicles. Ng Popsicles nyo pala, hindi ko Popsicles. Okay. Bakit biglang paliwanag ang presidente? Kasi nga po, bilyones ang pinag-uusapan. Di ba? Ngayon, ano ba talaga? Tuloy ba talaga o hindi? Sino ang nagsasabi ng totoo? Ito ang post ni Miss Sass. So, hindi raw pala suspended Bersamin. Si Bersamin po yung executive secretary. Siya yung pumalit kay E.S. Vic Rodriguez. Former E.S. Si Vic Rodriguez. Sinipa si Attorney Vic Rodriguez at pinalit si Bersamin. Na isa po yatang Chief Justice
or nasa Korte Suprema. So, okay, isang abogado, pinalitan ng isang huwes, okay, mas maganda sana. Pero parang ang daming sablay. Hindi naman daw pala suspended Bersamin. Ay bakit merong padahak na suspended? Bakit kumalat ang balita? Right? Bakit kumalat yung balita? Ngayon, dinideny ng Pangulo. Sino baga talaga ang nagsasabi ng totoo, mga ate at kuya? Oh. So, kung hindi totoo na suspended at sabi nga daw ay itutuloy naman, sabi ng Pangulo, ay bakit si Bersamin baga ang salarin ng pagkalat ng balita na suspended? Ngayon sa tingin ko mga ate at kuya, si Bersamin ay masisipa. Mukhang siya ang pinararatangan ni Miss Sas na nagpakalat na yun, hindi natuloy ang implementing rules and regulations, something suspended at baka hindi na matuloy yung problematic na MIF or Maharlika Investment Fund. At sinasabi ko nga po sa inyo, mukhang papasok ang pangalang ito. Di ba may mga hinala na itong si Marimar ay i-appoint kung hindi man sa DA ay ibabalik sa DILG, doon siya galing eh. Ngayon, kung palpak itong si Bersamin, baka si Marimar ang ipalit dyan. Kasi talagang they were testing the waters na eh, kung ano ang magiging, di ba, ang maging reception ng tao kapag si Mar ay nakita sa paligid ni Kuting Ever. Nakita na natin magkasama, di ba, namigay ng bigas sa Kabisayaan. And ang mga taong bayan nag-react, natawa, nainis, hindi naging masaya. Iba ang natawa sa natuwa, right? Ang natuwa, masaya ka. Ang natawa, parang nilalait mo, may sarcasm, bakit magkasama yung dilaw at pula, di ba? Pero ito ang proof ni Miss Sas, ito nga po. Teka muna, sino ang nagsisinungaling? May proof pala na si Bersamin ay talagang, ayan, ito nga po, inisyu ng opisina ng Pangulo, pirmado ni Lucas Bersamin. Ayan, pirma ni Lucas Bersamin na may authority ng Pangulo ng Pilipinas, Executive Secretary nga di ba? Alter ego ng Pangulo. Pirmado ni Lucas Bersamin, certified copy, shinare ni Miss Sas. Mabuti na lang may nagpuslit kay Miss Sas nitong copy na ito. Or maybe available naman to sa website ng gobyerno. Dapat lang, di ba? Kung hindi man available, baka may puting ahas ang bigay kay Miss Sas. Memorandum from the Executive Secretary para sa Bureau of Treasury, para sa yung Miss Lynette, kapangalan ng ate ko from Japan, halos, ng Land Bank, at para kay Michael De Jesus ng DBP. Ano daw baga itong memorandum na ito? Suspension ng IRR ng Republic Act 11954, also known as the Maharlika Investment Funds. Ay, teka muna. Suspended naman pala Ay, ba't sabi ng mga Ensaymada vloggers? Hindi daw totoo at ayun nga po, nagsalita yung Pangulo. Hanap ako ng post ng Ensaymada vloggers ha. Teka. Kung todo paliwanag kasi yung isang Ensaymada vlogger. Ito. Isang Ensaymada. At feeling ko siya yung Politic PH. Ayan. Nakita ko post ng Ensaymada vlogger. Maharlika Investment Fund law is not on hold. Ayan tayo. Sino ba talaga nagsasabi ng totoo? Ito daw ang statement ni PBBM. I would just like to make a comment. Ito nga po yung picture na yan. Yan. Ito daw yung post yung comment ni PBBM. I would just like to make a comment because one of the important aspects of this trip, babiyahe na naman siya. Parang may nagpakulay, tumunog ang cellphone ko. Thank you po, whoever you are. Sabi? Hold on. Thank you po, Pebs Saguan. I really appreciate it. I would like, sabi niya, may trip na naman? Trip saan? Parang papuntang Middle East. Ito si Patrick Kells, right? Babiyahe na naman si Ferdinand Magellan Jr. sabi. Ferdinand Magellan Jr. nag-circumnavigate sa mundo. Mahilig bumiyahe. Sana all. Sana may energy bumiyahe, no?
Gusto daw mag-comment ni Papshi Kels because one of the important aspects of this trip will be for us to introduce the Maharlika Investment Fund to the rest of the world. So kaya pala daw siya bumabiyahe kasi ipagyayabang niya sa mga pupunta niya. Meron kaming Maharlika Investment Fund o pang-akit yata sa investors yan. Maglagak baga sila doon ng pera, gano'n? Or something? O ipakita na nagbo-boom ang ekonomiya natin. Parang feeling ko mga ate at kuya, ang Maharlika Investment Fund, panlilin lang. Mahaba yung sinabi ni Papshi Kels. Pero ang sabi niya dito ay hindi daw totoo na naalarma daw si PBBM by the news reports kasi balitang-balita po eh. Early this morning that I read in the newspapers that we have put the Maharlika Fund on hold. Quite the contrary. So sabi ni Papshi Kels, hindi daw totoo. Tuloy-tuloy daw yan at bago daw matapos ang taon to ay tuloy na. Hindi daw totoo ang balita. Ay ano itong screenshot ni Miss Sas mga ate at kuya? Itong document na shinare ni Miss Sas, pirmado ng Executive Secretary ni PBBM. Sino ba talaga ang presidente? Bakit ang Pangulo natin parang walang alam na on hold na? Kinokontra niya yung kumalat na balita na kung saan ito ang patunay. Pirmado na ng kanyang ES. Sino ang nagbibigay ng authority kay Bersamin para isuspend muna ang Maharlika Investment Funds? May iba pa bang presidente sa palasyo na nagbibigay ng otoridad kay Bersamin? Iba ang sinasabi ng document na ito na shinare ni Ms. Sas sa sinasabi ng Pangulo at pahayag ng Pangulo. Ilan baga ang presidente ng Pilipinas? Sino ang nagsasabi ng totoo? I-comment nyo dyan sa comment section at mag-like and subscribe na rin po kayo.